Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon, nagtipon-tipon ng mga militanteng grupo sa Menjola, Manila para tutulan ng hakbang. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na bawasan ang pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Napakarami pa po dito, napaka-eskandaloso na napakalaki ng pondo para sa military infrastructures at iba pang mga infrastructures ng DPWH. Doon napunta yung malaking bahagi ng pondo natin eh. Ibig sabihin, mas yun yung pinaprioritize ng current administration. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Patuloy din nilang kwestiyon ang bilyong pisong halagang inilaan sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Barya lang din naman yung difference ng DPWH budget sa education. Parang token nga, sabi ni Congressman Arlene, kaya talagang talagang ginawa na lang nila ng paraan yan. At itong AKAP na ito, ito na naman pangalawang taon na naman ito. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Giit din nila, hindi sapat ang 10 araw na pagrepaso sa budget at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Tokenism ang tawag namin doon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Pag-aaralan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye nito, kabilang na ang posibilidad ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema, oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito. Para naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, intact ang higit 6 trillion pesos na nilagdaang pondo at 3% lang ang 194 billion pesos na halaga ng vetoed 100 line items ni PBBM. Dagdag pa nito, may sapat na pondo pa rin para sa national development priorities. Giit naman ni Bohol 3rd District Representative Christine Tutor, nakapaloob sa 2025 national budget ang second round ng salary standardization wage hikes para sa 1.8 million na government personnel na may permanent positions. Katumbas ito ng 1.7 trillion pesos o mahigit 27% ng total expenditure program. Iginagalang naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Representative Saldico ang naging desisyon ni PBBM kaugnay ng 2025 national budget at tiniyak na mananatili ang Kongreso sa pakikipagtulungan sa executive branch. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.